Atensyon mga Filipino senior citizens, ang National Commission of Senior Citizens or NCSC tiniyak na walang ghost grantee o walang ghost na benepisyaryo dito sa 10,000 piso na cash gift sa ilalim po ng Expanded Centenarian Act Cash Benefit o Republic Act 11982. Narito po, panoorin nyo ang pahayag ng NCSC. Paano nyo naman po natitiyak na talagang natatanggap ng mga benepisyaryo yung kanilang mga incentives, yung kanilang mga benepisyo? Okay. Ma'am, alam niyo po, sa NCSC, meron na po tayong 16 regional offices nationwide. At ang mismong mga kawani ng National Commission of Senior Citizens Regional Office, katuwang ang ating pong mga kaibigan at kapartner na LGU, OSCA, sila po mismo ang nagdi-distribute at nagbibigay ng mga regalo na ito. Ini-schedule po ito sa kanilang LGU once a quarter po ang ating cash gift distribution na tinatawag. Kaya natitiyak po talaga natin na wala po tayong ghost grantee na po. Kasi nakikita po namin sila face to face. May pagkakataon pa nga po na pinupuntahan po sa bahay kasi may mga limitasyon po na ang ating po mga nakatatanda. So marami po sa atin ang nag-home visit at doon po nila inaabot at ina-award itong gift na ito, ma'am. Kaganda nun. Talagang siguradong natatanggap ng ating mga seniors kung ano man yung talagang nararapat para sa kanila. Ayan nga po mga ka-vlogs, mga lolo at lola, tiniyak po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC na wala pong ghost grantee o yung tinatawag na hindi naman totoo na benepisyaryo dito sa 10,000 piso na cash gift sa ilalim po ng Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act cash gift, mga ka-vlogs. Okay? So ito pong cash gift na ito ay para sa mga merong edad na 80, 85, 90 at 95 anyos, 80, 85, 90, and 95 years old, kung saan nga po maaari kayong mag-apply sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na nasa LGU ninyo para po kayo magkaroon ng payout, mga ka-vlogs. Every month po ito na payout and nasa pamamahala po ito ng NCSC simula noong Enero 1 ng taon na ito, 2025. Well, ang atin lang naman po sana ibaba pa sa edad na 60, 65, 70 and 75 years old ang makakatanggap ng 10,000 piso. Kasi habang mas maaga, mas bata-bata pa, nasa mas mababa pang edad sa pagiging senior citizens, ay mai-enjoy pa po ng ating mga nakakatanda ang 10,000 piso na yan. Kahit na maraming umaabot po ng 80, 85, 90 and 95 years old, hindi din po lahat ay malulusog pa sa mga edad na yan. Yung iba po, hirap na kumain, hirap nang gumalaw, di ba? So, paano pa mapapakinabangan ang 10,000 piso? Mapupunta lang po yan sa gamot at magpapacheck up. At pangalawa, yung sinasabi po ng ating NCSC na kailangan panatilihin yung magandang kalusugan, talagang mamotivate daw na ingatan yung kalusugan para umabot sa edad na 80, 85, 90, 95 anyos para makatikim sa 10,000 piso. Hindi naman po yan lahat magkakaroon ng healthy lifestyle, kasi nga iba-iba po status, iba-iba ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipino. Merong mayaman, merong mahihirap, may mahihirap pa sa mahihirap. Paano po yan makaka-achieve ng malusog na pangangatawan kung one day, one eat, kung wala pong pambili ng pagkain, di ba? So, sana simulan sa 60 years old, yung kaka-senior pa lang, 60, 65, 70, and 75 years old, nang sa ganun po ay ma-enjoy ng lahat, itong magandang batas na ito. Actually, naniniwala tayo magandang batas na ito Mali lang talaga ang edad na sa tingin po natin, sa tingin ko po, mali po ang edad na makakabenepisyo dito sa
10,000 piso na to. Sana babaan pa. Amindahan nyo naman, no? Mga mambabatas natin dyan sa Kamara at Senado. Babaan nyo pa nang sa ganon. Happy naman ang lahat. No? Hindi naman po mamumroblema ang mga senior citizens na kung saan-saan kukunin ang pambili ng pagkain, maintenance sa gamot, pampapacheck up, no? Dahil wala na po matrabaho ang mga yan senior citizen na. Sana kahit dito sa kakarampot na cash gift na ito ay mai-enjoy po ng lahat, mga ka-vlogs. Kayo, mga senior citizens, no? Sang-ayon po ba kayo dito? Una po ay sang-ayon ba kayo na ibaba sa 60, 65, 70 and 75 years old ang ating beneficiaryo sa Expanded Centenarian Act cash gift na 10,000 piso? At pangalawa, kayo ba ay naniniwala na walang ghost grantee o hindi totoong tao na nakatanggap ng 10,000 piso? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa panonood. Magandang araw at mag-ingat po tayong lahat.